Aming Diyos, maraming salamat Lord sa aming pagkakas. Sa aming Panginoon na maraming salamat Lord sa mga tao ngayon na lumagaw para magiging mga salita. Panginoon God, Panginoon God, kami nyo Lord na bawat isang Lord. Panginoon God, na kayo lang makita Panginoon God ang mga boses sa mga salita. Lord God, ang mga kapakinoon God, Panginoon God. Pinilingkod Panginoon God, Panginoon God, na tulungan nyo Panginoon God, may haya namin yung mga salita sa tulong ng mga Espiritu po ang tulong ng Panginoon God. Thank you Lord God sa mga buhay na bawat isa na ginagamit ko dito Panginoon na nalas na pagpalaan sa mga buhay Panginoon sa kabila ng mga nabisihan na sa mga ginagawa sa mga dito sa mundo Panginoon God. Thank you Lord God sa bawat isa sa mga nakikinig Panginoon sa mga order Panginoon God. Pagpalaan din yung mga buhay nila Panginoon God. Tayo din ang bawat isa Panginoon God. And thank you Lord God sa araw to. And bibigyan namin sa inyo lahat Panginoon sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. So yung title ko po ay Set a Fire in My Soul. So familiar naman tayo dyan. Kasi ayun nga, kasi habang di ko lang bigla nag-struck sa akin itong kanta na to, kaya kahit nga sa office kahit nga sa portfolio ko siya yung pinapakinggan. So, yan. So, I cry more of you, God. So, sa Jeremiah 29, But if I say I will not mention His word to speak anymore, and His name is word in my heart like a fire shut up in my bones. I am weary of holding in it, and indeed I cannot. So, yeah. So, yun po. Kasi ako nakapag-print ng mga sabihin ko kasi i-print natin. So, yan. So, yun nga. Diba? So, set a fire in my soul. Diba? Dumating ba sa buhay nyo na naramdaman nyo na you feel empty? Ako naramdaman ko rin yan sa bilang sa Christian time natin. Diba? So, diba? And also, diba, minsan nga, diba, kahit nga nagpipray tayo, na kumakanta tayo sa church, diba? Even serving, diba, ginagawa natin means niya. Pero, sa kaloob-looban natin, diba, parang feeling dry tayo. Parang disconnected tayo dun sa Panginoon natin. Di ba parang apoy daw yun na once burns bright nga daw, has now become ashes na daw. Di ba minsan nga, di ba yung bago tayo Kristiyano, di ba meron talagang time na hindi tayo makapaghintay na hindi tayo makapagbasa ng Bible, yung mainit pa tayo. Then also, meron tayo sa worship natin talagang, di ba, na lumulungod talaga tayo. And also, may time na di ba yung presence ng Panginoon talagang nag-overwhelm sa atin. And di ba pero di ba may time naman may time din talaga na parang apoy yan na napi-fade din yan, di ba? So, ngayon ba nararamdaman ba natin ngayon yan na yung parang apoy ba yung parang unti-unti nawawala? Dahil siguro, hindi lang dahil siguro sa kabila ng mga pinagdadaan natin sa buhay. So, sabi nga dito, hindi lang daw tayo nag-iisa. So, hindi lang ba tayo, sabi nga kahit even Jeremiah, naramdaman din niya na parang na-reach na ni Jeremiah yung breaking point niya yung araw na yun. Kaya nga sabi nga sa Jeremiah 29, di ba? Na parang He has a word in my heart like in a fire, shut up in my bones. I was weary of holding in it and I could not, di ba? Sa linya. Di ba? Yung naramdaman kasi ni Jeremiah in that time, hindi yung parang parang dahil sa religion, di ba? Diba? Parang ito yung nag-aapoy yung presensya ng Panginoon sa kanya.
parang it was a burning passion na hindi daw makakapag-into yung passion that couldn't be silenced or stopped. So kaya nga, sa ngayong araw to, naniniwala ako na na tinatawag ng bawat isa, even amin sa pagpapastor, na talaga may balik talaga yung init ng Panginoon. Init natin sa Panginoon, di ba? Diba? Sabi nga daw na ito yung init na hindi natin makukontrol. Ito yung hunger na we cannot ignore. Diba? A longing for Him, so don't settle for a cold faith. So huwag lang tayo mag-settle na, di ba, na doon sa malamig na palataya natin sa ano. So, ayan. Sige po. So, ayan, mag-aaral yan. So, yun yan, di ba? Yung, ang apoy daw ay ito yung nag-represent sa yung apoy nag-represent po yan yan. God's presence, passion, and power. So, kaya nga, di ba? Meron nga sa puso natin na from heart that are fire of religion without power, di ba? And without presence and light, without passion, it's a cry saying that God's, I want more of your life. So sabi nga di ba sa buhay natin, we live in distraction. So maraming distraction sa buhay natin. But true desire for God nga daw ay ito ay parang sa mga tao, di ba? Pag totoong hindi desire natin ng Panginoon, ay kukunti lang daw dito sa mundo ito, di ba? So, kaya dahil nga daw, many are busy, marami daw busy, but spiritually empty, di ba? So, many are present in church. Marami sa atin na present tayo sa church, pero absent tayo in prayer. And also, kaya nga deep inside, there's a knowing that cannot be filled with anything, di ba? And also, anything but God Himself. So yun, kagaya yung naranasan ni Jeremiah. And, di ba? Kagaya kasi si Jeremiah kasi, isa siyang propeta, na nagpapakita ng nagpakita talaga siya ng matinding damdamin panawagan sa Diyos sa loob niya. Bagamat gusto niyang, di ba, bagamat gusto niya itigil ni Jeremiah yung pangangaral dahil sa pagtuligsa, di ba? Kasi si Jeremiah marami naranasan ng pagtuligsa, di ba? Yung mga rejection. So marami pa bilang isang tagapagturo. Pero, di ba? Pero hindi niya mapigilan niya daw ang sarili niya, di ba? Ang salita ng Diyos ay hindi niya daw mapigilan yung pangarap pa rin yung salita ng Diyos, di ba? Sa kabila ng lahat. Kasi nga sabi niya parang apoy daw yung nag-aano sa kanya, yung sabi nga para daw apoy sa loob ng kanyang mga buto, yung sinasabi, yung salita ng Panginoon, di ba? So, sabi nga niya, mainit, makapangyarihan, at hindi daw mapipigilan. So, yun yung nararamdaman ni Jeremiah. So, yun. So, paano ba natin siya, yan. Sige po. Paano ba natin, ayun nga, in my soul. So, may apat po tayo pag-aaralan. So, the fire of God is a symbol of presence. Set of fire of Holy Passion. The danger of living without fire, how to keep the fire going. So, yan. Sige po. Yan sa Exodus 3:2, there's an angel of the Lord appeared to him that flames of fire, apart from within a bush. Moses saw that the bush was on fire, it did not burn up. So, di ba? Yan, di ba si Moses yan yung
ano po yung yung kinausap siya ng Panginoon, di ba? From yung sa fire, find the bush. So, sabi ng Panginoon, Moses, Moses, do not come closer. Remove the sandals from your feet, for the place where I'm standing is a holy ground. So, yun nga, fire symbolized God's presence. Moses was not alone, God come near. So, di ba, yun nga, di ba, yung fire daw ay ito sa mga scripture ay kay madalas na visible as a sign of God's presence sa mga scripture. Then, from the burning bush sa Exodus and tongues of fire in Acts, and when God show up, so yung nagpakita yung Panginoon. And yun nga, you show up, nagpakita siya ng fire, it represents kaya nga nag-represent yung fire ng holiness and power and calling. So, yun that time, yun nga, tinatawag na ng Panginoon si Moises. And also, yun nga, the moment when God Himself, the first revealed Himself to Moises, yun nga, hindi yan makakalimutan, di ba? So yun yung, di ba, na this happened while Moses was tending the flocks in the wilderness in Mount Horeb yan. So, nangyari sa Mount Horeb. And, so yung bush na yan, hindi siya yung consume. Ibig sabihin, hindi siya nasusunog. Diba? Nakita na ba kayo ng halaman ng pag pinampuyan, hindi nasusunog? Hindi ba? So, siya hindi. So, talagang holy na holy talaga yung fire na dun sa halaman na yun. Kaya the angels of the Lord is often understood as a visible manifestation for God Himself. And kaya the fire symbolizes holiness and power and presence. And yan. Kaya diba, God reveals Himself as unexpected places. So, di ba, that time di naman niya expect ni Moses na si Moses magpapakita ang Panginoon sa kanya, di ba? So, kasi that time parang nag-aaral lang siya ng mga upat. So, in that time, ibig sabihin, hindi lang daw sa temple nagpapakita ang Panginoon, kundi kahit sa lugar na gusto na niyang kausapin. Diba? And in that time, again, sa wilderness siya. And kaya nga, parang that time, parang ordinary works, ginagawa niya. And God can meet us niya, kahit saan. So, kahit saan pwede tayong kausapin ng Panginoon. Diba? Kahit na meron ka na, alam mo yun, hindi gusto sabihin talaga sa iyo na Panginoon talaga. Basta kung may gusto sabihin sa iyo, kahit na saan ka, kakausapin ka lang niya. So, maging, yun nga, dapat maging sensitive na tayo lagi sa presensya niya. Yun nga, pangalawa, di ba, the fire does not consume. So, yun nga, kaya sinabi ko, di ba, so, the fire does not consume, yun nga, di ba, hindi nga nasusunog yung, di ba, yung God's power, di ba, burn but does not destroy. So, yung kapangyarihan ng Panginoon, ay hindi niya tayo kayang, alam nyo yun, sirain na destroy. Hindi, minsan yung gusto kasi ng Panginoon palagi, yung fire parang gusto niya nilipay lagi yung ating sarili sa spiritual, di ba? So, yun yung gusto ng Panginoon. And, kaya, di ba, His holiness refines rather than annihilates. So, yan. Kaya nga, yun. So, yun nga, na ang Panginoon talaga, nire-refine tayo. Kaya nga, minsan, pag nire-review tayo, o meron ba naman tayo, kasi ang gusto ng Panginoon, i-refine yung spiritual natin. And also, makabalik sa Kanya, di ba? So, ano ba yung naging struggles natin, di ba? So, kasi gusto pa ngayon talaga yung lagi tayo malapit sa Kanya, di ba? So, kaya nga, di ba, we want kung tayo, di ba, hindi yung
hindi yung mga bagay na hindi importante yung mas kailangan natin. Kailangan natin yung we want more of you, God. So, diba? And also, a call to pay attention. Yeah, so Moses noticed that nga na yung bush nga daw, di ba? Turn aside you see, di ba? So God often speaks when we stop, notice, and listen. So Panginoon nga daw nagsasalita talaga. Kapag talaga nakinig tayo niya, di ba? Pag bumiko tayo, di ba, napansin natin, and yun nga, nakita natin. Kumbaga maging sensitive tayo sa kanya. Kaya nga, di ba, sabi nga we must stay attentive sa presensya ng Panginoon to the moment where God might be calling us even in the daily life. Hindi lang, di ba, kahit sa trabaho natin, hindi natin alam na tinatawag tayo ng Panginoon. And kaya nga dapat maging attentive tayo palagi sa kanyang mga salita. Kaya nga, yun. So kaya itong kanta na to, hindi ko alam kung may gusto sabihin sa akin kasi all ko kasi nakakantay sa trabaho, pinapakinggan. So hanggang sa ginitara ko na siya, so mga basic words lang. So yun. Kaya nga, di ba, yung burning bush naman, ito yung nag-remind sa atin, o nire-remind that God can ignite something within us. So, di ba, a passion, di ba, a calling, and that won't burn us out, but He will fuel us for His mission. So, di ba, kung sa tingin natin na parang yung ginagawa natin parang na, di ba, gaya ni Jeremiah to the point na parang kaya niya na. Pero, syempre, yung salita ng Panginoon parang nag-aalab pa rin sa kanya, nag-aalab pa rin sa kanya, nagpapatuloy pa rin sa kanya na pag-share ng Word of God. Ang Panginoon na pag-fuel sa atin, di ba, sa mga ginagawa natin, sa mga Bible study na ginagawa natin, di ba? So, yun. Kaya nga daw parang, yun nga, sabi nga na, when you feel broken, di ba, God is purifying your heart. So, when you feel weak, God is preparing to empower you. And when you feel unsure, God may be conforming His call to your life. Kaya nga, God first is not always comfortable. Tandaan natin, hindi laging na ang Christian life hindi niya parang komportable naman nandun ka lang. So, parang laging ito yung gusto kanyang i-refine, matuto, diba? But it is, parang sabi nga daw, it is always may purposeful. So, parang laging may purpose lagi yan lahat. So, diba? Kaya kung ginagawa natin mga, ang Bible study, lahat yan ng mga napagod ay may kasuklihan din sa Panginoon. Diba? So, huwag kayong, huwag na tayo mapagod yung pag-share ng word kasi kaluluwa yung mabibigyan natin ng bagong buhay. Diba? Madadala natin sa Panginoon. So yun. So, yun po ito sa Exodus 8:2. So, sige po. Yan. So, ang ganda po no, kasi hindi ko yung picture. So, syempre, hindi na may mga technology. So, wala kasi akong mahanap na picture na So, sinubukan ko lang naman. So, yun. So, sa Acts 2:3 yan. They saw what seems to be down so far that separate came to the rest of them. So, parang yun nga, ito yung visual Acts 2:1-4. Yun nga, group of individuals nga daw, such yan, sa Middle Eastern, yan, sa Hispanic, Black, South Asian, and white gathered together in traditional house nga daw. So, they immerse in, yun nga, extraordinary of phenomenon of a powerful gas of wind, yun nga, originating from the sky, diba? So, parang yun nga, so, yung emerging symbolic flames nga daw, shaped like a tao. So,
are separating and resting upon each person. So, ayun nga, as we stay touch din, yung bawat isang yung spirit ng Panginoon ay hindi po sila, they are but in a divine flow, di ba? Di ba tayo, di ba, pag tinouch tayo ng Holy Spirit, di ba? Di ba yung parang nararamdaman natin, lalo pagsama-sama tayo, di ba? So parang ba yung kakaiba yung encounter natin sa kakaiba kasi encounter natin sa Panginoon, di ba? So kakaiba yung naging encounter natin talaga pag yung pinipil tayo ng Holy Spirit, lalo pag sabay-sabay tayo, di ba? So, kaya nga, di ba? Yan nga, nagkakaroon tayo, we start to express a valid language. So, di ba? Sabay-sabay tayo, meron tayo mga iba-ibang buhay na sinasabi. Kasi yung Holy Spirit yung talaga pinipil tayo ng Holy Spirit na yun. So, basta masarap yung makaramdam na gano'n. Diba? Kaya nga, sabi nga doon, di ba, na yun nga, the tongues of fire symbolizes nga yung the presence of the power, presence and power of the Holy Spirit. So, yun yung the tongues of fire. And, yun nga yung and also, fire in the scriptures na daw representing na holiness, purification, and empowering presence, di ba? Just like that was Exodus 3:2, di ba? With the burning bush. And also, the moment niya daw, di ba? The birth of the church and the Holy Spirit now dwell not just with the people, but in them. So, merong illustration nga yun na nabasa ko lang din na parang yan yung single candle sa dark room. Diba? Yan. Single candle in dark room. When a one candle, meron lang isang candle na is lit in the dark, is pushed back na daw. It one candle light one another. So, di ba, parang yung, di ba tayo, di ba, pag nag-aaral tayo. Minsan nakakahawa yung fire na yan. Kaya nga talagang kung sabay-sabay tayo, di ba? So, yan. Di ba? So, lahat mag-feel ng Holy Spirit talaga. So, talagang lugar ito, mag-feel talaga ng Banal Spirit. So, lahat tayo makapagsalita talaga ng mga, yun nga, every language na sinasabi natin. And, yung kagaya na ng isang candle, pag isang candle na yun yan, nagsinday, tapos nasindihan niyo isa. So, liliwanag yung buong dark room. Eh, kaya nga, diba, soon, yun nga, na-entire ng is filled with light. So, yun nga, itong lugar na to, we feel talaga na Holy Spirit na sabay-sabay talaga, na nalangin ko to sa buong puso natin yung bibigay sa atin lahat sa Panginoon. And kaya nga, na yun nga, the fire of the Holy Spirit began with small groups nga daw, diba? But the fire spread across the nation and generation. So, kaya even the small groups nga daw sa ating mga pag lagi tayo far away, talagang Banal Spirit. So, talagang madali natin na-spread talaga yung Word of God across the nation. Hindi lang dito, kundi sa ibang lugar pa. At susunod ang generasyon na dadaan, diba? Kaya nga daw, that fire has reached you and me today. So ano po ba yung nito? So, the Holy Spirit empowers every believers nga daw. So, the tongues of fire came upon each of them. And also, not just, hindi lang daw sa apostle yun, but kundi para sa lahat yun, sa lahat sa atin. And also, the fire God changes us from inside. So, yung init o yung apoy na talagang nakakapagbago din sa looban natin. Diba? Kaya anong ginagawa ng fire? Kung matatandaan nyo, dun sa lalo sa mga espada, anong ginagawa nyo? Diba? Sa espada, anong ginagawa ng espada? Diba parang
kailangan ng init para ma-refine yun, di ba? So, kailangan pupukin. So, yun. So, para tayong yung apoy, pinupukok tayo ng Panginoon ng kanyang mga salita. So, di ba? Na, sabi niya, fire purifies and transforms. And also, the timid disciples became bold and preacher and witnesses. So, ano ba yung timid? Ayun, mahihain. Pero, di ba, praise God sa ating buhay. Kahit timid ako sa sarili ko, di ba? Sa mga nag-home Bible study, di ba? So, alam ko lahat tayo, nagkakaroon tayo, di ba, mahihain tayo, di ba? Pero ngayon, di ba, nakapag-share tayo ng Word of God, di ba? Praise God, din. Kaya nga, di ba, kaya lahat tayo, di ba, magiging witness and preacher tayo sa bawat lugar din natin. And kaya nga, praise God, sa pagpapalagi kasi kayo ng Panginoon pag yun na ginagawa natin yung lahat for the glory of God. So, yun din. And yun nga, the Holy Spirit unites and sends. So yun nga, yung the disciples spoke yun nga, the virus language and also showing that the message of Jesus was yun nga, yung mensahe ng Panginoon ay para sa lahat. And the Holy Spirit empowers the church to cross barrier and race, language, culture to bring God's news to the world. Yan. Kaya nga, yun nga. So, sabi nga, the fire of the Holy Spirit is not just for the past. So, yung, di ba, yung fire ng Holy Spirit, hindi lang yung sa kapalungan pa ni Moises. Kundi, kahit ngayon, di ba, nararanasan natin ito. Kundi, it is for us. And this presence purifies and empowers and send us to shine the light of Christ to the world. So, yeah. So, yun yung parang takeaway natin sa mensahe ng Acts 2:3. So, yan. Sige po. Next. Yan. So, yan yung nagdag lang din doon. So, yun nga. So, purifies, fire in spirit is used to refine and refine gold. O, isa pa pala yun, refine siya ng gold and remove the impurities. So, tama, yung gold, di ba, pag nakamatay ng gold, hinihita niya para matanggal yung mga impurities. So ganun din sa atin, sa Christian life natin. Ganyan, isa yung way God allows trial niya sa atin, and discipline to burn away sin, pride, and distraction in our life. Sa Malakay 3:3. So, and also empower, so yun yung sa Acts 2:3-4. So the Holy Spirit came like the tongues of fire, empowering disciples to boldly preach and live out the gospel. And also confirm His calling. Yun nga, fire open accompanies and God's call like in Exodus 3:2. So, nagaya din kay Moses na where God called Moses through a burning bush, and it was a divine sight that Moses was chosen in that time. So, yan. So, yun sa the fire of God's symbol of His presence. So, sige mo. So, yan. Set up a prayer for a holy passion. So, sa Psalms 42:1, yan. So, as a deer pants for streams of water, so my soul pants for you, my God. So, yun yan, di ba? I want more of you, God. It's not just lyrics. It's a lifestyle of hunger. So, di ba? Yun nga sa set up for prayer for Holy Passion. So, parang ano ito it's a declaration of desperation na yung kaluluwa natin na, di ba, nauhaw like a deer in a dry land. So, like nga daw sa David, di ba? Si David nga daw isn't sick God's only when he was king. Di ba? Hindi naman, yung naging king naman si David, hindi naman yung talaga yung that type, hindi lang yung kundi sa kabila ng kay David, di ba? Pati sa struggles na dinaanan ni David, di ba?
tinatawag niya pa rin yung Panginoon, di ba? Sabi niya, even when hiding in caves, di ba? Or chased by the enemies, he long for God. Sabi ni David niya, my soul thirsts for you, you in the dry and weary land. It wasn't about comfort. Hindi lang ito yung comfort ng buhay natin or yung success ng buhay natin lang natin tinatawag yung Panginoon, di ba? Ito yung parang about, present, di ba? Passion of God is a lifeline. And, yan. And also, di ba, so, yun, di ba, ba't kaya, yung sa deer na yan, parang illustration niya kasi, ang deer kasi pag di ba yung deer nag-bilis tumakbo yan? So, mabilis yun eh, parang kahit yung cheetah, parang alas sa same pag napapanood ko. So that time yan, di ba? Pag nauuwaw siya, di ba? Dahil di ba pag tumatakbo tayo, di-jogging tayo, sino kung matigil tayo sa umaga? Nawala. So, yung mga nagkakaroon ng basketball, yeah. So, sa mga exercise, ang nag-gym dyan. So, kung meron ka nag-gym. Di ba? So, di ba, pag napapagod tayo, di ba, parang natutulong ang walk tayo, so naghanap tayo ng tubig. So, sabi nga na, yan, sa sabi nga yan na, expressing, parang, yun di ba itong English na to, is a thirst, yun ang unang usa, nagsisearch siya doon sa water, di ba? And, kaya nga, di ba, yun, kagaya ng water, di ba? Kagaya ng tubig. Ang tubig ay essential sa atin, di ba? And also doon sa beer, essential sa kanya yan para maka-survive. Siyempre, pag hindi ka uminom ng tubig, at puro kape, Starbucks, milk tea, big time sa bilang. Pero siyempre, ano mangyayari sa katawan natin, di ba? Di ba, ayun, UTI, pwede kang diabetic, magkakaroon ka ng diabetes, di ba? Kasi parang may napanood ako dun sa, kasi kay Dr. Alvin. So, di ba, paano mo sa lagi mo siya kasi yung sugar daw dapat natin, dapat kukunti lang talaga, di ba? Sa isang araw na yun. Pero tayo kung pag nagpa-prop nga daw kayo ng Java chips, sobra yung sugar na, di ba? Tapos, grande pa. Di ba naman malaki sa Starbucks, grande? 20 o 20? So yun, yung sa Grande. So basta yung malalaki, di ba? So grabe. So yun, di ba? So yun. So dapat, yun nga, kailangan mas marami tayo sa tubig kaysa sa mga Starbucks. Starbucks talaga, no? Basta sa kahit anong mga, mga milk tea man o Starbucks. Basta yung mga kape na matatamis yan. Hindi lang naman Starbucks, so marami pang ibang mga, yung mga 3-in-1 din. So dati, hindi ako mag-3-in-1 eh. So yung nag-3-in-1 ako, medyo parang sa mga, yung gambo. Kaya nga, yung tubig niya talagang sobrang halaga. Kaya nga kagaya ng salita ng Panginoon, di ba? Sobrang halaga ito sa buhay ng tao. So, kung sa tingin niyo mas mahalaga yung parang mga bagay dito sa mundo, wala na pang higit na mas mahalaga dito sa salita ng Panginoon. Kaya nga, describe siya parang tubig, di ba? Yan nga. So, di ba, doon sa, yun nga sa Psalms nga doon, di ba? Speaks not just casual desire nga daw, but of this desperation na a deep acting curse of God. So tayo bilang Kristyano, di ba? Pag minsan napapagod tayo sa buhay, dapat lagi natin, lagi natin dapat hinahanap yung salita ng Panginoon. Parang tubig na lagi natin siya hinahanap, di ba?
Diba? The more na mas mapapagod tayo, mas lalo tayo sa buhay natin, mas dapat lalo natin sinisik yung salita ng Panginoon. Kumbaga lalo natin hanapin lalo yung salita niya. So, di ba, yan. So, sabi nga no, di ba, this is the heart behind Psalms 42:1, na it's not a quiet request nga daw. It is a soul deep of cry. Di ba? God, without you, I cannot be. So marami nga daw sa tao ngayon, di ba, feel spiritual. Di ba, marami sa ating bilang Kristiyano, talaga nakakaramdam talaga tayo ng spiritual dry, di ba? Empty and disconnected, di ba? But because the soul deepest thirst, di ba, is our God alone only. So, yan. So, di ba, ano ba yung pwede natin makakita dito sa Psalms 42:1? Na our souls are created to long for God. So, ating yun nga, spiritual ay talagang created ito para sa Panginoon lang. And sabi nga, no earthly success nga daw, relationship or possession can satisfy the soul's for hunger. So, wala daw ibang bagay daw na pwedeng, yun nga, yung, di ba, satisfy sa ating kaluluwa, kundi yung hunger natin sa Panginoon, di ba? So, wala ibang di success, di ba? Sa tingin mo, yung success ba natin sa buhay, yung mga pag-ano ng ating kaluluwa. So, relationship, hindi rin. Diba? Kahit yung mga possession natin, yung mga gusto natin sa buhay, hindi rin yan. Kundi yung talaga, i-possess natin palagi yung salta ng Panginoon palagi sa buhay natin. And also, yun nga, spiritual dryness is a call to seek God. So, yun nga, just a thirst, diba, drives that, yun nga, kaya sa deer lion, diba, find water nga, diba. Kaya nga, spiritual dryness nga daw, should drive us to seek God more. So, yun nga, kaya sinabi ko kanina, kung nararanasan kayo ng spiritual dryness, dapat we seek more yung precision ng Panginoon, diba? Not less, diba? So, difficult season are invitational to deeper intimacy of God. So, kaya nga ng mga difficulty natin sa buhay, na parang minsan ayaw mo na gusto mo sumuko, dapat mas lalo natin sinisip yung Panginoon natin, diba? And kasi siya lang naman yung Panginoon na pakatulong sa atin. Wala nang iba sa kabila ng lahat. And also, yeah, desperation of God's leads to renewal. And kaya lang daw sa Jeremiah 29:1 niya, when you true, kapag sinsip talaga natin totoo ang Panginoon, di ba? With ng buong puso natin, and His promises to meet us, di ba? And also, true satisfaction nga daw. Totoong satisfaction and strength come with when we drink deeply from His presence. So talagang pag, di ba, pag yung totoong satisfaction sa spiritual life natin talaga, pag talaga deep, sisik deeply natin yung salita ng Panginoon. And yun, di ba, from His presence, sa kanyang mga salita, at sa kanyang, ayun nga, so, sa Spirit. And also, yan. So, ano ba yung mga pwedeng yun yan? So, yun nga, cultivate thirst for God. So, kaya nga sabi niya, begin each day. So, acknowledge your needs for Him. So, lagi natin na-acknowledge yung pangailangan natin sa Panginoon. Di ba? Sa paano, di ba? Through prayer, worship, and sa kanyang mga salita. And sabi nga daw, don't settle for substitute. So, many try to quench their thirst, di ba? Di ba marami sa atin, di ba, pag, alam niyo, pag saba tayo, pag nagkaroon tayo ng stress, depression, struggles, di ba? Ano bang ginagawa natin? Kumakain tayo marami, nanonood ka ng movie. So, iba kasi yung ng tao, di ba? Sabi ng Panginoon kasi, hindi tayo yung uhaw natin, kung meron tayong naranasan na dryness, hindi ito sa mga entertainment. So, di ba? Kundi daw sa only God satisfies. Tandaan natin, only God can satisfy sa lahat ng mga bagay dito sa ating mundo. And kaya nga, sabi nga daw, keep seeking, di ba?
even when dry. So lagi natin dapat sinisip yung Panginoon kahit nakakaranas tayo ng dryness, di ba? So if you feel far away from God nga daw, pag nararamdaman mo talaga parang malayo ka sa Panginoon. And also, huwag kang mag-give up, di ba? Keep on praying, keep on worshiping, keep on reading His Word, di ba? So, mahirap kasi mas di ba, pag malayo ka na tapos hindi mo pa sinisik yung salita niya, mas mawawala ka na, makapalayo ka lagi sa Panginoon, di ba? Which is yun yung nakakatakot o talagang mas mahirap kung ano, di ba? Ibalik ang lahat, di ba? So, yun nga, di ba? Mas importante pa rin sa life ng buhay ng tao talaga yung salita ng Panginoon, di ba? So, like a deer yan, it doesn't stop, di ba? Kagaya nga ng deer na, pero hindi siya tumitigil until, di ba? Dapat ganun tayo, hindi tayo tumitigil until matagpuan talaga natin yung gusto sabihin natin, gusto sabihin ng Panginoon sa atin o yung mga salita niya, di ba? Di ba? Kaya nga sabi niya, persist until you encounter His presence again. So, yun. Huwag tayo titigil hanggang hindi natin na-encounter yung presensya niya. Kasi, yun nga, so parang ang tingin ito sa Psalms 42:1, the soul's greatest thirst is not for success, comfort, or pleasure. Yan. It is for God Himself. Only He can satisfy longing hearts. So, only God can satisfy sa lahat-lahat ng bagay ng dryness natin. So, yan. So, yan. So, dyan po yung, yan. So, huwag tayo tumigil na isip lagi ang ating Panginoon even dun sa dryness natin. Dapat lagi natin siyang sinisip. So, yan po yung sa set apart, a prayer for Holy Passion. Sige po. So, yan. So, a danger of living without fire. So, sa Revelation 3:15-16, so, yan. So, I know your deeds, that you are clean, neither cold nor hot. I wish you were either one of the others. So, because you are lukewarm, neither hot nor cold, I am about to spit you out my mouth. So, yun yun, di ba? No passion, no power, no transformation. So, fireless Christian nga daw, may still look like religious. So, yung parang wala tayong pinagkaiba dun sa mga, alam nyo na. So, di ba? Mga religious na mga puro, di ba? So, but spiritually weak. So, ganda ng ano, di ba? So, ayan. So, ayan, di ba? Yun yung sa illustration na to, di ba? Kalit ng apoy niya. Di ba parang yung lukewarm, di ba? May apoy pero maliit siya. So, dry na dry yung lugar niya. So, malamig, di ba? So, wala yung... Yan yung danger pag wala tayong fire isa tayo sa buhay natin, di ba? So, kaya katandaan natin, di ba? So, pag lukewarm tayo, sabi na parang, I'm about to spit you out of my mouth. So, yan. So, yan. So, kagaya ito meron daw dun sa Laodicean Church kung alam yung story na. Diba? This church na daw has everything. Itong simbahan na ito lahat meron sila. Wealth, comfort, influence, diba? Lahat meron. Pero, kahit na meron sila lahat, no, wala sila yung diba? Nawala sa kanila yung init, yung meron sila sa Panginoon. Siguro dahil meron kasi sila dati, di ba? Meron silang, alam nila, di ba? Meron silang mga keto, mga bagay. So, kaya lang minsan, parang kung titignan mo, maganda pa rin talaga sa mga small church talaga. Kasi iba pa rin yung parang na-handle mo talaga, nakikita mo lahat yung mga member mo. Kasi, iba kasi yung init na pwedeng maramdaman ng bawat isa, pwede mo ma-share sa kanila. So, diba? So, sabi nga, no, God didn't praise their works, diba? So, works or their reputation, diba? Hindi na pinipraise sa Panginoon yung works nila o yung reputation nila.
kaya parang he warned them na you think you are rich, sabi niya, but you are poor and naked. So, sabi nga kung ipaparal natin sa church ngayon, di ba? Tayong mga believer may go to church, di ba? Di ba, totoo naman, kahit sino naman pwede pumunta sa simbahan. And, di ba? And also, kahit sino Kristiyano pwede kumanta, di ba? Pwede mag-serve. But, minsan, di ba? But there is no fire within them, di ba? So, and, they're just going through motion. Parang ginagawa lang nila yun, di ba? So, kaya nga sabi nga, the danger isn't always in rebellion, but it is a routine without relationship, di ba? So, di ba, pwede naman natin gawin yun, di ba, na ginagawa natin ito, pero wala tayong relasyon dun sa Panginoon natin, di ba? So, kaya nga, di ba? So, yeah. So, kaya nga, huwag tayong maging lukewarm Christian o huwag tayong maging kagaya dun sa Laodicean Church, diba? Kaya nga, kahit na lumaki tayo yung family church natin, lumaki, dapat nandun pa rin yung init ng bawat isa. Ang bawat sa Panginoon, yung init na dapat hindi mawawala, diba? So, kaya nga, diba? Na, yan. Kaya nga, kaya nga sabi nga, God desires whole-hearted committed. So, ang Panginoon, desire niya talaga yung good heart, yung commitment talaga na buo natin binibigay sa Kanya. Eh, sabi nga, Jesus is not pleased with half-hearted. Di ba? Hindi daw siya napiplace sa mga casual Christianity. He desired for full devotion. So, gusto ng Panginoon talaga yung full na ibibigay, devotion na ibibigay natin sa Kanya. And also, we call to love God with all our heart. And, yan, soul, mind, and strength, di ba? Sa Marks 12:30. And sabi nga, yan, tandaan natin yung complacency is dangerous. So, ano po ba yung complacency? Parang panatag na kayo sa pagiging Christian, di ba? Minsan, pag tayo, parang, bawal na tayo sa Diyos. Huwag tayong maging complacency. Tandaan natin, delikado yan. Kahit ka sa trabaho, parang, tututusin, parang, kahit di ba, minsan sa trabaho, kahit kabisado mo na yung ginagawa mo, dapat huwag kang palagi kampante. Diba? So, lagi-lagi i-check mo pa rin yun. So, ganyan din, as a Christian life natin, kailangan natin nire-reflect pa rin natin yung sarili natin sa pag, di ba, kung nandun pa rin tayo sa presensya ng Panginoon. So, huwag tayo magiging, complacency. So, kagaya nung sa Laodicean Church, di ba? Sabi nga, the Laodicean cause they were fight because of them. So, parang itong church na ito, parang nagkampante kasi sila, kasi meron na kasi sila meron silang birth Kumbaga, parang pinagpapala talaga sila meron silang comfort dun sa church na yon. But spiritually, they are blind and poor, di ba? So, kahit nga maki-church natin, di ba, dumami tayo, dapat, kaya sinabi ko, dapat huwag tayo maging complacent, di ba? So, kaya nga dapat tuloy-tuloy pa rin yung init natin sa Kanya. So, ayan. So, sabi nga dito, material success religion routine. So, religion routine natin, di ba? Can blind us to our real spiritual need. So, ayan, tandaan natin yun. And also, God called us to renewal. Sabi nga, even though Jesus rebuked them, di ba? He also offered them invitation. Di ba? Kahit nga nirebuke yung church na yun, di ba? Pero nandun pa rin yung invitation ng Panginoon na, here I am, I stand at the door and knocking. Di ba? And sa Revelation 3:20 yun. So, sabi nga daw, hindi daw, it is not too late to reignite. Sabi, hindi daw, tandaan natin, hindi pa huli ang lahat. Reignite natin yung panampalataya natin sa Kanya, di ba? Kagaya yung kinanta natin ganito sa prodigal son, di ba? Yung, di ba, yung sa anak, di ba? Lumayo dahil hindi nga, di ba? Pero,
Pero tititingnan mo, bumalik pa rin siya, di ba, sa tama niya. So, tayo, habang nabubuhay tayo, hindi pa huli ang lahat. Para uminit o mag-re-reflect tayo sa Panginoon, mag-re-rely tayo sa kanyang presensya. Kaya nga habang nabubuhay tayo, dapat lagi nating hanapin lagi ang presensya ng Panginoon. Lagi yung init o fire o panampalataya sa Panginoon, doon pa rin palagi. So, yan. Kaya nga sa amin, parang lagi natin na-examine natin yung puso natin, di ba? Kaya nga parang kung tatanungin mo sa sarili mo, nandun pa ba yung init ko sa Panginoon? Di ba? Para mag-reflect ka, nanlalabig na ba ako sa Panginoon? O parang lukewarm na ba ako na parang, yun, ano yun na yung lukewarm na parang half-hearted na umatin ka na naman parang sake for the ministry lang, di ba? Hindi for the God's ministry. So, kaya nga, pag ganun, di ba? Kaya nga, ask natin lagi Holy Spirit na i-reveal sa any areas of our complacency, di ba? Sa buhay natin. And also, lagi natin i-pursue yung passionate yung panampalataya natin. Kaya nga, return to prayer na the worship and word and do sa word niya sa mga salita niya. Kaya fresh desire and hunger. And also, kaya nga sabi niya, also surround yourself with people who challenge you and inspire your faith. So, hindi lang, di ba, lagi tayong magpapasurod sa mga tao nito. Kasi ito yung mga tao totoo talaga lalo sa Christian life natin. Kasi sila yung nag-remind sa atin na may mali na pala akong nagagawa, di ba? So, yun. So, huwag natin, yun nga, kung meron mo, huwag naman natin na, kung nireview ko, huwag naman natin to parang sobrang naman damdamin. Kasi ito yung parang clarify ka lang, di ba? So, para sa Christian life din natin yun. And also, di ba? And also respond to God's invitation. So, Jesus is still start at sa inyong mga pinto, di ba? Knocking and open the door daily to fellowship with Him. So, yan nga. So yung takeaway natin dito ay lukewarm faith, sabi na doesn't please God. So, tandaan natin, yung lukewarm Christian, hindi ito doesn't please yung Panginoon natin. He call us to be passionate. Tandaan natin, unawag tayo maging passionate sa kanyang glory, di ba? And committed. Kung tayo nga minsan passionate tayo para maging committed tayo sa buhay natin para maging success, di ba? How much more pa yung sa glory ng Panginoon? And sabi niya, and fully alive in our relationship with Him. So, yan yan, di ba? So, kailangan talaga agad yung relasyon natin sa Panginoon. So, yan. Yan. So, next po. Yan, how to keep the fire burning. So, babalikan natin yung Jeremiah. Yan. So, 29. But if I say I will not mention this word or speak anymore this day, this word in my heart like a fire shut up in my bones. I am weary of holding it indeed I cannot. So, worship deeply and open like a song and carol. So, yan. Kagaya nga dun sa kay Jeremiah nga, di ba? Na nabanggit ko na rin. So, sabi nga, like any fire, di ba? Di ba? Tanda natin, spiritual fire, kailangan ng fuel din yan. You cannot expect passion if you're not feeding it. So, di ba? Ang apoy, di ba? Kailangan, yung apoy natin, para mag-apoy talaga kailangan ng maraming gasolina yan. So, ganun din sa spiritual natin, para mag-stay talaga yung fires sa ating spiritual, kailangan natin yung Panginoon palagi sa buhay natin. So, pag hindi natin pinipit yung spiritual natin, di ba? Alam niyo na, di ba? Wala yung init, yung spiritual. So, kaya nga sa Jeremiah 20, the word is like a fire shut in my bones. So, sa Romans, 12:11, never lacking a seal, but keep your spiritual favor. So, yan. So, God's word was like a fire inside of Him. So, when He could hold on it,
You cannot hold it back even if you wanted to. And also, yun nga, a fire is about burden and compulsion. So, it burns with him, yun nga, giving him no rest until he speaks. So, kaya nalilibig nga dun sa power of the power of God's word nga na and the calling of the prophet, even in pain doon kay Jeremiah, di ba, yung mga experience niya, and opposition, Jeremiah could not turn away from the divine mission. So, hindi niya talagang, di ba, si Jeremiah, hindi niya, siyempre, may divine calling sa siya. So, ginawa pa rin niya yun para sa the glory of God. So, kaya parang kung ano niya ito di ba, sabi nga na parang isang illustration na di ba, merong sakit, di ba? Kumbaga, you discover yung cure for the deadly disease, di ba? Even they were treated, di ba, back and ignored, they would feel parang compelled to share the truth, di ba? Because he lives are stake, di ba? Lives are at stake, di ba? And kaya dahil kay Jeremiah nga, di ba, na he carried message from God that burned within him. And also, even though it cost him everything, di ba, he couldn't remain silent. So, that time, hindi talaga nag-remain silent si Jeremiah. But he continually shared yung salita ng Panginoon. And yun niya, God's word is a powerful and uncontainable. And it is not just information, nandaan natin, it's like a fire in the bones. And burning with purpose and conviction. So sabi nga daw, when you feel with God's word, it moves you push and you act, speak and obey. Di ba, minsan tayo pag pinupush tayo na nakaramdam tayo, di ba, na parang kakaiba, yung gusto mo yung ma-share, di ba, kahit minsan parang ayaw mo, pero parang tinutulak ka ng Panginoon na spiritual world na mag-share ng of God. Huwag natin pigilan na pati, huwag natin pigilan, huwag tayo malahimik, i-share natin ito dun sa pwedeng makapagkinig nito. Kasi hindi natin alam ang itong tao ito na nakakilala sa Panginoon. And also, calling comes with struggle. So, yan, nandaan natin lahat naman, di ba? Jeremiah, gaya kay Jeremiah, di ba, was discouraged. And he learned that the real calling comes with cross. Kaya tandaan natin, lahat naman tinawag sa Panginoon, meron talaga na comes with cross talaga. But also deep inner conviction. Kaya even when people reject you, tandaan natin, di ba minsan parang ayaw natin mag-share, baka may reject tayo. So, normal po, kasama po yun sa Christian natin. Pero huwag tayo titigil na pag-reject lang tayo. Huwag tayo titigil, di ba? Kasi meron makikinig pa rin. Kasi hindi mo alam, baka yung tao na yun, sinera mo ng Word of God. Sa susunod, di ba? But ano na yan, hindi mo alam, yun pala, naging pastor na. Marami kasi yung ganyan pangyayari kasi. Diba? Maraming ako napakinggan ng naging kwento na sa una sinera siya ng Word of God. Pero, syempre, sa kanya parang baliwala lang. Pero that time na nagkaroon siya, di ba? Nag-struggle sa buhay niya. Di ba? Doon siya tinawag ng Panginoon. So, yun, di ba? So, hanggang sa naging pastor ba siya. And, kaya nga, faithfulness requires surrender. Sabi nga daw, Jeremiah couldn't silence the fire within him. He had to surrender to God's what placed in his heart. Sabi nga daw, if God giving you the message, don't run from it. Let's burn and let's speak. Sabi nga daw, yan. So yan, di ba? To keep the fire burning, stay in God's word. So, kailangan manatili tayo lagi sa salita ng Panginoon, di ba? Let's dwell richly in you. Because when His word is in your heart, it is transform you and energize you, your callings. And also,
speak even when it costly. So like Jeremiah might face the rejection, but God's truth must be shared. Don't let the silence silence your fire, di ba? So do not ignore the fire. Huwag natin i-ignore yung fire ni God sa fire. If you feel holy and restlessness or burden, or something God has shown you, pray. Sabi niya, pray tayo, seek confirmation, then act. They must be found in your bones. So sabi niya, when God is truly speaks to you, it is impossible to remain silent. Diba? Pag talaga nausap sa'yo ang Panginoon, diba? Na parang napaka-imposible na ikaw na nahimik ka lang sa isang lugar, diba? Dapat speak out mo yun sa lugar mo kung saan man. And this word becomes a fire inside. Kaya natin yung God's word, parang ito yung apoy na naramdaman natin sa ating mga alam na at sa mga buto natin, diba? A holy urgency that cannot be ignored. Kaya ito yung mga holy o spiritual natin, dapat hindi natin i-ignore natin, diba? Sa ating pananampalataya natin. So yan, sige po sa conclusion natin. As far as God is available. Sabi nga, di ba? Pero siyempre, lagi naman available yan. But we must be desired and fed and protected. So, minsan, i-reflect natin sa sarili natin. Do I still burn of God's presence? O I've grown cold or comfortable? O what will do to keep the fire burning? So, kaya nga, di ba? It's not just your dreams, but with your life, di ba? Set a fire in my soul that I cannot contain, that I cannot control. So, I want more of you, God. So, di ba? Sabi nga daw, tandaan natin, ang Panginoon natin, hindi na tumitingin sa mga churchgoers. So, ano yung churchgoers, yung lagi pangumating ka lang, pero wala kang desire para sa Panginoon. He looking for people who is burned. So, yung with fire, di ba? People who burn with passion, di ba? Who unsettled for spiritual dryness, and also who are done with lukewarm living. So, yan. So, kaya nga imagine doon sa campfire na cold at night, diba, sa campfire. When it's burning na daw, it gives more, diba, light on fire. And light, and even people with people together. What happens when no one feeds you, diba? So, the fire does, tandaan natin na fire ay namamatay na slowly, quietly. And turn to ashes. So, kaya nga, yung danger pag neglect natin yung fire. Kaya nga, dapat lagi nila, tandaan natin, kaya nga God's word is not just a word on the page. Tandaan natin sa tanang Panginoon, hindi lang ito yung parang isang pahina lang sa isang libro. Tandaan natin sa tanang Panginoon ay ito ay alive, powerful, living and life-giving. Kaya nga, when you engage with it regularly, it will change your life. So, kaya nga, tandaan natin, sabi nga, let's commit lagi with passion sa ating Panginoon. Sabi nga, don't just carry your Bible and consume it. Don't just hear the word. Sabi niya, live it, sabi niya. Because in His word, there's power, there's truth, there's life. So, to God be the glory, Lord. Sige po. Kailan pa natin yung set up bar? Sige pa lang ano?
to receive with you, Lord, your Father. And Lord, we want to know your flow of God. Wala na iba pa naman, Lord, kundi kayo ng Panginoon, Lord. Yes, Panginoon, Lord, thank you, Lord, God, at sulayo palagi sa amin. Sa amin, dito na kami lumakas. Kaya kami dyan para malapit, Panginoon, Lord. And Lord God, that's what yung serving mo, Lord God. And magkaroon kami ng compassion ng Panginoon God sa aming mga misteryo, Panginoon God. We want more of you, God, Panginoon God, na more na ang sisip kami kayo, Panginoon, na more na nararamdaman namin yung presensya, Panginoon God. Nararamdaman namin. Yes, Lord. We have also Panginoon God. We thank you for everything, Panginoon God. We give you glory, Panginoon God, sa lahat-lahat, Panginoon God. We thank you, Lord God, sa mga people ng church dito, Panginoon God. Patuloy mo magkaroon ng init ang bawat isa, Panginoon God, sa lahat, Panginoon God. Na Lord, let the fire, Panginoon God, na mawala sa iyo, Panginoon. Ito po seek you, Panginoon God, Panginoon God. And Lord God, binibigay natin sa inyo for the glory of your Panginoon God. And sa pangalan ng Panginoon God, Amen.